natin, kahit may karelasyon na, may pamilya na, nag-i-entertain pa rin ng ibang tao. Okay? Nag-i-entertain pa rin ng kahit anong bawal. So anong cost ang nakikita na? Good day, malagaling pagdating dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. Philip here, your teacher, and welcome back to this another video. We're going to have another Psychology and Social Issues discussion. And para sa ating video ngayon, may pag-uusapan tayong may introduce tayong bagong idea or theory na kung saan pwede natin magamit sa ating pang-araw-araw na gawain. Okay? Ito ay related sa topic ng social psychology. Okay? Sabi muna ako ng konti para teka lang, mukhang madilim yung ano natin. Ayan. So, medyo maliwanag na. Ayan. Okay, share ko muna ito. Slide natin. So, anong pag-usapan natin ngayon? Itong moral hypocrisy and moral integrity. So, for today's video, or in this video, pag-usapan natin lang muna itong theory lang muna. I-define muna natin at explain natin. Then, sa sunod na video, kasunod nito, ay i-apply natin kung saan natin pwedeng i-apply. Try natin apply. So usually kung napapansin ninyo, karamihan sa ating application ay ina-apply ko sa politika. Okay, so sa theory na ito, most likely politika din ang gagamitin natin. Pero tingnan natin kung pwede natin apply sa iba't iba, lalo na halimbawa sa relationship, sa family. So pwede din. Okay, para hindi naman lahat politika. Ito, umpisahan natin. Kung umabot kayo dito sa parte ng video na ito, paki-like po and share ng video natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Psychology and Social Issues, para po huwag kalimutan rin i-click yung bell button para po ma-notify kayo kung sakaling mayroon tayong bagong video na i-upload. So ano nga ba ang moral hypocrisy and moral integrity? So kung titignan natin, mas madali lang itong intindihin, lalo na sa kung pagbabasihan natin itong terms lang muna. Ito, moral, then hypocrisy at integrity. Mukhang common sense lang makukuha na natin kung ano yung ibig sabihin. Pero puntahan talaga natin itong kung ano talaga ang tunay na definition nito. So ano nga ba ang moral hypocrisy? Ang moral hypocrisy is the motivation to appear moral while, if possible, avoiding the cost of being moral. So kung titignan natin, ito ay motivation. Kung ano nga ba ang motivation? From the Latin word movere, to move. Ito ay nagpapagalaw, nagbibigay inspirasyon, nagpapagalaw, tumutulak sa isang tao. So, kapag sabihin motivation, so ibig sabihin nagbibigay dahilan para sa isang tao na gumalaw or lalabas na mukhang moral or to appear moral, habang iniiwasan ang pagiging or ang kapalit ng pagiging moral. So ano nga ba ang kapalit ng pagiging moral? Marami. So kung titignan natin, halos lahat tayo or naturally mga Pilipino, or tayo mga ordinaryong tao, pinapalaki tayo ng ating pamilya, tinuturuan tayo kung ano yung tama, ano yung mali. So simula ba, I think correct me if I'm wrong, I think walang magulang nagtuturo sa kanyang mga anak na
gawin yung masama kaysa yung tama. Okay? Kaya habang bata tayo, habang lumalaki tayo, mas ah, na-acquire natin yung kung anong tama. So, ayan, alam natin na hindi magnakaw, hindi magsinungaling, ah, hindi hindi gagawa ng iba't ibang storya ng tao, o hindi magpalaganap ng hindi totoo, at iba-iba. Okay? So, moral hypocrisy. However, ito titingnan, bakit nagiging moral hypocrisy? Ito nga, motivation siya. So, yung karamihan sa atin or kadalasan, kadalasan, nangyayari ito kasi gusto natin lumabas sa tingin ng tao na tayo ay or nagpapakita ng moral integrity. Pero yun nga, pinapalabas lang natin yan kasi natatakot tayo sa consequences kung talagang totoo yung stand natin sa isang bagay. Halimbawa, na yun nga, sasabihin, pag sinabing cheating, halimbawa sa isang relasyon, cheating, automatically, if meron tayong moral integrity, so ano nga ba ang moral integrity? Bago na patuloy, define muna natin. Ang moral integrity, the motivation to act in accord with moral principles to actually be moral. Yun nga, kung meron tayong moral integrity, automatically, lahat ng cheating, sasabihin natin, mali yan. At hindi natin pwedeng gawin yan. Okay? Kahit saan. Sa paralan, sa exam, sa relasyon, sa trabaho, lahat automatically, yan yung sasabihin natin. Pero ito nga, kung darating yung merong sitwasyon na kung saan, halimbawa, under test yung morality mo, nag-attend ka ng exam, hindi ka nakapag-aral, no? And then, alam mong, kung hindi mo maipapasa yung exam na yan, babagsak ka. Yan yung magiging cause ng pagiging moral mo. Kaya, ang tendency, lalabas yung moral hypocrisy ng isang tao. So, magiging moral hypocrite ka. Bakit? Kasi, kung tatanungin ka, yung anong masasabi mo sa cheating, sasabihin mo na masama yan. Pero, nung sa isang sitwasyon na kung saan, halimbawa, ganyan, na at risk yung status mo bilang estudyante, or yan yung cause, yan yung kapalit, kapag talagang panindigan mong magiging moral ka, then may papakita mo na yung moral hypocrisy. Okay? Hindi ko sinasabing wala ako niyan. Lahat tayo na-experience natin ito. Yun nga, sa relasyon. Sabihin cheating, bawal yan. Hindi yan maganda. Nakasisira yan ng relasyon o ng pamilya. Pero, kung titignan natin, karamihan sa atin, kahit may karelasyon na, may pamilya na, nag-i-entertain pa rin ng ibang tao. Okay? Nag-i-entertain pa rin ng kahit anong bawal. So, anong cause ang nakikita natin yun? Probably nakikita niya yung cause na kapag panindigan niya na talagang hindi siya mag-cheat kasi meron na siyang pamilya, probably yung cause, yung opportunity na mag-i-enjoy siya or mararanasan niya ulit yung kilig doon sa ibang tao. Mararanasan niya ulit. Okay? Probably, mas kikiligin siya or mas mayroong excitement kapag ibang tao or bagong tao na yung kakausapin niya or kasama niya compare doon sa dati na or sa existing na. So kaya, in principle, alam niya, mali yan, masama yan,
pero natatakot siyang mawala yung opportunity na ma-experience yung kung anong gusto niyang ma-experience, kaya maipapakita niya yung moral hypocrisy. Kailan ba natin maipapakita yung moral integrity? Of course, lahat tayo na ipakita na rin natin ito. Kaya nga, parte ito ng training natin araw-araw. Madali lang naman ito. O, magiging conscious tayo sa kung anong stand natin patungkol sa isang bagay. O, balikan natin. Balik tayo doon sa example natin ng cheating. Halimbawa, sa cheating. Lahat ng cheating automatically, alam mo, mali. So, kaya lahat ng klaseng cheating, iiwasan mo. Halimbawa, yun nga, may karelasyon, may pamilya ka na, may karelasyon ka na. And then, may nagpapansin sa'yo. Halimbawa, no, bagong workmate mo, bago mong nakilala na tao, lahat-lahat. Ikaw mismo na ang mag-decide na hindi mo i-entertain. So, pwede mo entertain, pero whatever feelings, halimbawa, kilig or excitement, i-disregard mo na para hindi ka mahulog doon sa mas malalim pa na feelings. So kapag magawa mo yan, yan ay nagpapakita na ng moral integrity. Okay? So I hope na naintindihan yung ating maiksing paliwanag patungkol dito sa moral hypocrisy and moral integrity. Sa susunod nating video, maghahanap tayo ng tunay na example dito. Ayun nga, nasa isip ko ngayon, sa politics, I think mag-identify tayo ng dalawang tao na kung saan naipapakita nila yung moral hypocrisy. Okay? So, I hope na marami kayo or naintindihan ninyo itong pinag-usapan natin at I hope ma-i-apply ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na karanasan. So, dito na lang tayo. Tapusin na natin itong video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share sa ating video at i-click ang notification bell para sa susunod nating upload na video ay ma-notify kayo. So maraming salamat sa lahat. Magkita tayo sa sunod. Ito po si Philip, ang inyong teacher dito sa Psychology and Social Issues.